mga lineup na kay BBM, walang magagawa yan. 100% na ako dyan sa pagpapaunlad ng ating bansa at ng mamamayan. Hindi nyo dapat inuuna yung pamumulitika na yan. Kawawa naman ang bayan. Kawawa ang mamamayan. Hindi kayo inalal dyan para samantalain yung magpayaman. Bukod tangi, ito real talk na naman. Nakakita na ba kayo ng mga politiko na nagrereklamo sa taas ng bilihin o sa taas ng pagbabayad ng kuryente at tubig? May nagreklamo na ba? May gumawa na ba ng batas sa kanila para pababain yan? O para muling maibalik sa ating gobyerno o maibalik sa mga mamayang Pilipino ang pag-aari ng tubig, kuryente, lahat ng basic necessity dapat nasa Pilipino yan. Nasa gobyerno yan. Ngayon, nasa private lahat. Mamalitin siya, okay na po. Welcome to Aguilar. Sana na message mo sa mga kasamaan mo ng BBM supporters pa rin? Sa mga kasama kong Marcos loyalist dati, na mga blind fanatics, hanggang ngayon, bulag pipi at bini pa rin. Kitang-kita nyo na yung abutan, di ba? Nasa video na yan. May abutan. Sana naman magising na kayo. Huwag kayong magpakaloyalista sa politiko, magpakaloyalista kayo sa bayan at mamamayan. Kung sino ang gumaganap ng ikauunlad ng ating bayan at mamamayan, nandun dapat ang inyong loyalty. Sir, excuse me, itong Bisaya po. Balikan lang po natin, kasi dati kasi na-interview na rin po kayo. Dati po ba kayo po ba ay Marcos loyalist para po sa palinawan po ng ating mga supporters? Dati akong Marcos loyalist. Dati akong leader. Hindi ako basta Marcos loyalist, leader ako. Founder ako ng Bagong Baryo Marcos Loyalist Group. At malaki rin ang naging bahagi ko sa pangangampanya nung panahon ng unit team BBM at ni Sara. Nakiisa ako at nakikampanya na manalo ang unit team. Dahil ang buong akala ko ay ipukontinuous nila ang nagawa ng dating Pangulong Duterte at ipagpapatuloy lamang nila. Dahil unit team nga magkakaisa na sa halip pwersa para sa pagpapaunlad ng bayan at mamayan. Pero taliwas ang nangyayari ngayon. Yung BP natin na gumaganap ng kanyang trabaho, ng kanyang mandato bilang pangalawang Pangulo, ay inaaway nila, kinakalaban nila kung ano-anong mga paratang ang ginagawa nila. Asan ang unit team? Wala na, basag na ang unit team. Hindi na ito para sa bayan at mamayan. Para na lang to sa kanilang mga pansariling kapakanan at sa kanilang mga politika. Doon na yun. Kaya ako, meron akong pronouncement in public, hinayag ko na ako ay wala na sa Marcos Loyalist Group. Wala na, bumitaw na ako, withdrawal of support na ako, matagal na. Wala nang hindi ginanap ang trabaho o mandato ng Pangulong BBM. Doon na ako nagising sa katotohanan na walang patutunguhan ng bansa natin. Kaya sabi ko, hindi ako dapat manatili sa politiko, manatili ako sa bayan at mamamayan. Kung sino ang gumaganap ng kaunlaran para sa bayan at mamamayan, nandun ang aking loyalty. At yan ay nakita ko sa pamilya Duterte. Napakasimple ng pamumuhay nila. At sila talaga, especially sa peace and order. Naging payapa ang bansang Pilipinas, maging ang mga departamento ng gobyerno, kapag meron kang inaasikaso, mabilis ang aksyon nila, mabilis ang kanilang serbisyo. Dahil nga merong utos sa kanila ang Pangulong Duterte o dating Pangulong Duterte na paglingkuran nyo ang mga mamamayan. Dahil ang mamamayan ang ating pinaglilingkuran, hindi ang kanilang mga political ambition. Yun ang nun. Kaya ang ganda ng pamamahala ng Pangulong Duterte. Kaya sa totoo lang, dapat mag-isip-isip na tayo ngayon, maging matalino tayo, maging mapagmatsyag tayo kung sinong politiko ang dapat nating ialal sa mga darating na eleksyon. Okay sir, next question po tayo. Pero kung talking about po doon si Ferdinand Marcos, kasi ito yung nagdala kung isa din dito sa mga reason kung bakit binoto si Ferdinand Marcos. Ano bang meron pa kung siya ng mga panahon ngayon? Si Ferdinand Marcos niya. Napakaganda naman. Yung panahon ng tatay, napakaganda ng ginawa. Kasi yung tatay, pro-poor, hindi pro-oligarchs. Nangyayari ngayon ang mayaman, mas lalong yumayaman sa panahon ngayon. Ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., napakaganda ng ginawa niya naman noon. Pinaunlad niya ang bansa at ang mga public owned ay nasa pamamahala talaga ng gobyerno. Ang kuryente, ang tubig,
ang airport, ang mga school, nasa mga hospital, nasa pamamahala dati yan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero nawala na nga, nabago na. Naging private na ngayon halos lahat. Kaya yan na nakakalungkot. Wala nang pag-aari ang mamamayan. Dahil ang tunay na dapat na nakikinabang, dapat ang mga mamamayang mahihirap na Pilipino. Kaya dapat yung mga private owned na yan na dating government owned, dapat maibalik sa taong bayan. Dahil kawawa na ang mamamayan. Sabi nila, may liwanag ang buhay. Sabi ng Meralco, nasaan ang liwanag pag nakita mo ang bill na nagkakahalaga ng 5,000? Paano ka magiging maliwanag ang paningin mo dyan? Malalabo ang paningin mo dahil mahirapan ka magbayad niyan. Asan ang magandang serbisyo doon? Talo, agrabyado ang mga mamamayang Pilipino kapag pinrivate na. Naka-private na nga, di ba? Kaya nga tayo kawawa eh. Yes sir, next question po. May kumakalat kasi ngayon na merong abutan. What is your opinion about this, sir? Sa opinion ko dyan, karapal masyado. Isipin mo na in public, mag-aabot ka. Ibig sabihin, talagang napakasama ng nangyayari sa panahon ngayon. Kasi para sa akin hindi ko masasabing edited yan kasi may slow-mo eh. May slow motion eh. At saka kung sino man ang nag-edit niyan, ikaw, Pangulo, gagawan mo ng fabricated video? Aba, para ka nagtampo sa bigas. Kaya yan, nanggaling din sa loob kung bakit merong lumabas na ganyan. Ibig sabihin, hindi na sila kontento sa pamamahala ngayon, kaya inilalabas na ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Okay sir, ano yung opinion mo sa ngayon patuloy na panggigipit kay VP Sara Duterte talking about doon sa pagtalakay ng Office of the Vice President Budget? Actually, yan nga nagtataka ako dyan. Ganda ng tanong mo kaibigan dahil yan talaga gusto kong expose. Bakit kailangang imbestigahan ang budget? Eh di kung kailangan imbestigahan ang budget ng Office of the Vice President, di lahat sila imbestigahan. Bakit nakapokus lang kayo, sinisingular nyo lang? Bakit bukod tangi si Ma'am VP Sara Duterte ang iniimbestigahan ang budget? Bakit si Ma'am VP Sara Duterte lamang ba ang may budget? Lahat naman kayo may budget Eh di pa imbestigahan kayong lahat. Transparency tayo. Bakit nakapokus lang kayo kay Ma'am Sara Duterte? Takot na kasi kayo dahil nakikita ng mga tao kung sino ang tunay na gumaganap at nagpapaunlad ng bansang Pilipinas. Alam na nila na ang mga Duterte ay para sa mga mahihirap na mamamayang Pilipino. Kaya sinisiraan nyo na ngayon. Maaga pa para mamulitika. Huwag muna kayong mamulitika. Kasi kawawa ang mamamayan. Wala namang mapapala ang mamamayan sa mga investigasyon nyo eh. Yan ba, mabubusog pa kami? Giginawa ba ang buhay naming mga mahihirap na mamamayang Pilipino sa mga Senate investigation ninyo? Sa mga pag-iimbestiga ninyo sa budget ng Office of the Vice President? Gaganda ba ang buhay namin sa ginagawa nyong investigasyon? Unahin nyo, paunlarin ang bansang Pilipinas at ang mga mamamayan nito naghihirap na. Puro kayo Senate hearing, wala namang mapapala kami dyan. Lumalabas lang ang budget. Pagsasayang ng panahon yan at pagsasayang ng pondo, tigilan nyo na yan. Walang napapala ang mamamayang Pilipino dyan. Yes sir, bali isang linggo lang, sa loob ng isang linggo merong iba't ibang nangyari, like sample doon sa Kongreso may awayan, pagdating sa Senado may awayan. So ano yung nakikita mo dito? Yun pa nga ang isa eh. Bakit kailangang ipakita nila na nag-aaway-away sila in public? At sa lahat mo shoutout. Walang hindi magandang example yan. Mga leader kayo, nag-aaway kayo, nag-aagawan kayo ng mic, nagmumurahan kayo, naghahamunan kayo ng suntukan. Yan ba ang gagayain ng mga next generation? Patakot naman kayo. Hindi na yan nakakabuti sa bansang Pilipinas. Napapanood yan international. Anong uring politikal ang Pilipinas? Anong uri ng pamamahala ng gobyerno ang Pilipinas? Dapat wag nyong isipin yung internal lang. Isipin nyo rin yung mga nagmamasid sa atin sa labas ng bansa na nakikita kung gaano incompetent ang pamamahala ngayon. Kayo mga politiko nag-aaway sa loob ng Senado, sa loob ng Congress. Ano yan? Ano pinag-aawayan nyo? Pera, yung pondo. Pero dyan, minamadali. Bakit? Bakit kailangan madaliin? Dapat talaga pinag-aaralan ng lahat. Ayaw nyo bigyan ng pagkakataong magtanong. Bakit?
Bakit ayaw niyong questionin tapos kini-question niyo yung pondo ni OBP? Samantalang si OBP, si Ma'am Sara Duterte, ginaganap niya ang mandato niya bilang pangalawang pangulo. Ilang disaster, ilang climate na tayo na bagyo, kung ano-ano man. Nandun kagad ang Office of the Vice President. Tumutulong kagad, nag-aayuda agad. Tapos kayo, puro away-away lang kayo dyan. Dapat, panawagan ko sa mga politiko, senador, congressman, pangulo, tama na ang pamumulitika. Gampanan nyo na ang mga mandato ninyo, tulungan nyo na ang mga mamamayang mahirap